dating sentro ng kontrobersya. Ngayon, tahimik na. Si Jose Miguel Mike Arroyo minsang tinaguriang power broker ng bansa. Pero ano nga ba ang tunay niyang papel? Sa loob ng halos isang dekada, habang nakaupo sa kapangyarihan ang kaniyang asawa na si Gloria Macapagal Arroyo, isang pangalan ang paulit-ulit na binabanggit sa likod ng mga desisyon, kontrobersya at usap-usapan, Mike Arroyo. Hindi siya halal na opisyal. Wala siyang formal na posisyon sa gobyerno, pero ayon sa kaniyang mga kritiko, hindi raw iyon hadlang para magkaroon siya ng impluwensya. Tinawag siyang power behind the throne, isang lalaking di umano'y may direktang linya sa Malacanang, isang taong kayang makipag-usap sa mga negosyante, politiko at opisyal nang hindi kailangang humarap sa publiko. Para sa iba, isa siyang strategist. Para naman sa iba, isa siyang simbolo ng invisible power sa gobyerno, isang presensyang hindi nakikita pero ramdam. Upang maintindihan kung paano siya umabot sa ganitong imahe, kailangang balikan ang kaniyang pinagmulan. Ipinanganak si Mike Arroyo noong June 27, 1946 sa isang pamilyang matagal nang nakaugnay sa kapangyarihan at yaman. Ang kaniyang ama ay mula sa angkan ng mga Arroyo at Lacson sa Negros at Iloilo, mga hasyendero na may malawak na lupain at impluwensya, habang ang kaniyang ina naman ay mula sa pamilyang Tuason, isa sa pinakamatandang old rich na pamilya sa Maynila. Ibig sabihin mula pagkabata, pamilyar na siya sa mundo ng kapangyarihan, koneksyon at elite society. Hindi na niya kailangang pumasok sa politika upang magkaroon ng impluwensya, bahagi na ito ng kaniyang kinagisnan. Nag-aral siya sa Ateneo de Manila University, kung saan niya tinapos ang political science at law. Sa panahong ito, nahubog ang kaniyang kakayahan sa batas, pakikipagnegosasyon at pagbuo ng network, mga kasanayang kalaunan ay magiging mahalaga sa kaniyang papel sa likod ng politika. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Matapos ang kaniyang pag-aaral, naging abogado at negosyante siya at pumasok sa mundo ng real estate, agrikultura at iba pang investments, isang tahimik ngunit matatag na pundasyon ng kaniyang impluwensya. Ngunit ang isa sa pinakamahalagang turning point ng kaniyang buhay ay ang pagkakakilala niya kay Gloria Macapagal. Hindi ito simpleng love story. Ito ay pagsasanib ng dalawang makapangyarihang angkan. Anak si Gloria ng dating Pangulong Diosdado Macapagal, kaya't mula pa lamang sa simula, ang kanilang relasyon ay nasa loob na ng mundo ng politika at kapangyarihan. Nagkakilala sila sa mga social gatherings at academic circles noong kanilang kabataan, isang eksklusibong mundo kung saan nagtatagpo ang mga anak ng mga makapangyarihan. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang relasyon ay lalong tumibay hanggang sa ikasal sila noong August 2, 1968. Sa puntong iyon, hindi pa malinaw na ang kanilang pagsasama ay magiging isa sa pinakamakapangyarihang political partnership sa bansa. Habang unti-unting umaangat si Gloria sa politika, mula akademya hanggang gobyerno, si Mike Arroyo ay nanatiling nasa likod, ngunit hindi nawawala ang impluwensya. Maraming nagsasabi na siya ang isa sa mga utak sa likod ng mga kampanya ni Gloria, ang taong nag-oorganisa ng suporta, nakikipag-ugnayan sa mga lokal na leader at tumutulong sa pagbuo ng political alliances. Hindi man siya nakikita sa entablado, nararamdaman ang kaniyang presensya sa likod ng mga galaw ng politika. Noong EDSA 2, tuluyang nagbago ang kanilang buhay. Naging Pangulo si Gloria at si Mike Arroyo ang naging kauna-unahang first gentleman ng Pilipinas. Sa unang tingin, tila seremonyal lamang ang kaniyang papel. Mga charity events, suporta sa sports, at presensya sa mga opisyal na pagtitipon. Ngunit sa likod nito, ayon sa mga kritiko at obserbador, mas malalim ang kaniyang papel. Isa sa mga sinasabing naging contribution niya sa politika ay ang pagpapatatag ng administrasyon. Sa panahon na maraming banta ng impeachment, kudeta at political instability, mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na suporta sa Kongreso at lokal na pamahalaan. Dito umano naging aktibo si Mike Arroyo sa pagbuo ng alyansa, pakikipag-ugnayan sa mga politiko at pagpapanatili ng political network na sumusuporta sa administrasyon ni Gloria. Bukod sa politika,
may mga konkretong proyektong naiugnay sa kanya. Isa sa pinakakilala ay ang kaniyang suporta sa sports, lalo na noong 2005 Southeast Asian Games kung saan naging overall champion ang Pilipinas. Sa pamamagitan ng kaniyang foundation, nagbigay siya ng pondo para sa training, kagamitan at insentibo ng mga atleta. Para sa ilan ito ang isa sa kaniyang pinakapositibong kontribusyon sa bansa. Mayroon din siyang mga programang pangkawanggawa, medical missions, tulong sa mahihirap at livelihood programs lalo na sa Pampanga at iba pang lugar. Para sa kaniyang mga taga-suporta, ito ang patunay na hindi lamang siya tungkol sa kapangyarihan, kundi may malasakit din sa komunidad. Ngunit kasabay ng mga ito ay ang mga kontrobersya na lalo ring nagpatibay sa kaniyang imahe bilang power broker. Mula sa Jose Pidal accounts na inilantad ni Panfilo Lacson hanggang sa Hello Garcia scandal at sa NBNZTE deal controversy, paulit-ulit na nadawit ang kaniyang pangalan sa mga aligasyon ng impluensya at korupsyon. Sa mata ng kaniyang mga kritiko, ito ang patunay na may shadow government. Sa mata naman ng kaniyang mga taga-suporta, ito ay mga aligasyon na hindi napatunayan. Dito nahati ang opinyon ng publiko. May mga Pilipinong hindi nagtiwala sa kaniya dahil sa sunod-sunod na issue, aligasyon ng korupsyon at pakiramdam na may mga taong may kapangyarihan kahit walang mandato. Ngunit mayroon ding patuloy na sumusuporta, lalo na sa Pampanga, dahil sa mga proyektong naidulot sa political stability ng administrasyon at sa paniniwalang siya ay napagbintangan lamang. Noong 2022, tuluyan nang ibinasura ang kaniyang huling malaking kaso. Sa mata ng batas siya ay malinis, ngunit sa mata ng publiko nananatiling hati ang pananaw habang natatapos ang kaniyang mga laban sa korte. May isa namang laban na mas personal ang kaniyang kalusugan. Mula pa noong 2007, nakikipaglaban na siya sa dissecting aortic aneurysm, isang seryosong kondisyon sa puso. Ilang beses na siyang sumailalim sa operasyon at bawat pagkakataon ay naging kritikal ang kaniyang sitwasyon. Noong April 7, 2025, sumailalim siya sa isang komplikadong operasyon sa Mount Elizabeth Hospital sa Singapore, isang kombinasyon ng bypass at aortoplasty upang ayusin ang kaniyang aorta. Isang delikadong procedure na nangangailangan ng matinding pag-iingat sa recovery. Matapos ang operasyon, unti-unti siyang bumalik sa lakas. Ayon sa mga ulat, siya ay up and about na muli, nakakakilos, nakakabiyahe at nakakabawi sa kaniyang kalusugan. Ngunit ang ganitong kondisyon ay hindi basta nawawala. Kailangan nito ng panghabambuhay na pag-iingat, pagkontrol sa stress, tamang lifestyle at regular na check-ups. At dito mas lalong naging malinaw kung bakit siya tahimik na ngayon. Natapos na ang kaniyang mga laban sa korte. Hindi na niya kailangang harapin ang intriga ng politika. Ang kaniyang kalusugan ay nangangailangan ng seryosong atensyon. At matapos ang halos 2 dekada ng kontrobersya, pinili niyang mamuhay ng pribado. Ngayon sa edad na halos 80, ang kaniyang mundo ay umiikot na sa pamilya, sa kaniyang asawa, sa kaniyang mga anak, at sa kaniyang mga apo. Ang dating sentro ng kapangyarihan ay ngayon ay sentro na ng katahimikan. Ngayon, April 2026, ibang-iba na ang larawan ni Mike Arroyo. Mula sa bulwagan ng kapangyarihan, napunta siya sa tahimik na buhay. Mula sa headlines, napunta sa mga simpleng sandali. Ngunit sa kabila ng kaniyang pananahimik, nananatili ang kaniyang pangalan sa kasaysayan. Sino nga ba talaga si Mike Arroyo? Isang inosenteng nadawit sa politika? Isang simbolo ng elitistang impluensya? O isang tahimik na arkitekto ng kapangyarihan? Maaring hindi iisa ang sagot, ngunit isang bagay ang malinaw. Siya ay naging bahagi ng isang mahalagang yugto sa politika ng Pilipinas. Isang yugto na puno ng kapangyarihan, kontrobersya at impluensya. At kahit ngayon na siya ay tahimik na, ang kaniyang pangalan ay patuloy pa ring pinag-uusapan bilang paalala ng isang panahon na hindi madaling makalimutan.